Burmans na naman. Siyempre, saan maganda pumunta kapag ganitong season? Ito yung pinupuntahan ng mga turista kapag ganitong season kasi malamig yung weather. From Pampanga, 2 hours yung travel time namin. Then yan, dito na kami sa Baguio City. First stop, Mines View Park. So, open to 6 a.m. Masarap magtaho dito. Yung isang ganyan is 50 pesos. Pala kayong bumili ng mga halaman dito, flowering plants, and then may mga herbal plants. Pwede rin kayo magpa-photo op. Bukod sa maganda yung view, pwede kayo mag-rent ng mga damit ng mga katutubo natin dito. Oh, sana all. Meron tayong photographer na jowa. And then, after namin dito naman kami sa Ride Park since magkakalapit lang yan dito. Dito naman, pwede kayong mamasyal, pwede mag-horseback riding, mga activities na pwede nyong gawin sa Ride Park. Wala namang entrance fee dito, so pwede kayo mamasyal sa Ride Park. And then, ito pala hindi namin napuntahan last time. Ito yung Good Shepherd. Dito yung ubi halaya nila and yung lengua. But nung dito kami, blockbuster yung pila. Siyempre, pipila tayo para sa ubi halaya na yan. So, after Good Shepherd, naghanap kami ng place kung saan kami pwede mag-lunch. Dito pala kami sa Sizzling Plate. Alam ko dito ata sa Baguio yung first branch ng Sizzling Plate. So kung familiar kayo dito, ito yung ball sa lahat ng SM Food Court. Ayan, naghahanap kami ng makakain. Sila ditong mga meal, set na siya. May rice, may ulam, and then may soup. And yan pala yung nabili kong strawberry sa Mines View Park. Yan, ito yung kasamang soup dun sa set meal nila. And then, ito pala yung mga order namin. Ewan ko lang ha, dito sa Sizzling Plate Baguio, masarap yung mga steak nila. Wala, yun lang yung napansin ko. Ang daming tao that time na kumain kami sa Sizzling Plate. Ito talaga yung namin. Ito yung maraming pila. Dito kami dapat magla-lunch. Kaso tingnan nyo naman, blockbuster, parang may MMFF sa dami ng tao. Ito yung Good Taste. Mura talaga yung food nila dyan and alalaki ng serving. And since 2 p.m. pa naman yung check-in namin dun sa Airbnb na kinuha ni Kin, pumunta rin kami dito sa Burnham Park. Kung gusto nyo mag-biking, food trip, or mag-camp, or mag-chill lang, yan, dito maraming activities din sa Burnham Park. Meron din sila dito ang skating rink, silang mini arcade. Dito wala rin siyang entrance fee, unless lang mayan mag-avail ka ng mga bike. Mga kinain namin dito sa Burnham Park. More food. So yan, tip lang kapag weekend kayo nasa Baguio, much better mag-commute na lang kayo. Nag-park lang kami ng sasakyan dahil napakahirap mag-park dito, lalo na pag weekend. And mura rin yung mga taxi nila dito. So yan, papunta na kami sa Airbnb. Ito lang na din yung malapit sa Burnham Park. Ito yung Mega Tower Residences. Kung naghahanap kayo ng place na pwede kayo mag-check-in na good for 8 to 10 persons yan. Nakuha ni Kin and maganda yung place na na-rent niya. Malaki yan, spacious, and complete talaga yung gamit nila. Seals, cookware, lahat. Ito na talaga siya. Mga accommodation pala sa Baguio, guys. Majority dito, talaga silang aircon since malamig nga sa Baguio. Ang mga naka-aircon dito is yung mga hotel and may mga condominiums na merong iilan lang na may aircon. Rest na natuluyan namin dito, wala talaga. Fan lang yung provided since malamig nga yung weather. And as you can see, malalaki yung bunk beds nila na pwede 2 to 3 persons. Ayan, may balcony and may mga board games din sila dito provided. And yan, hanggang sa kami dumating sa Baguio. So wala kami masyadong tulog ni Ayan kanina. Dito pala yung Airbnb na kinuha ni Kim dito sa Baguio. Dito kami sa Mega Tower 2. Tama ba? Di ba Mega Tower 2 Residences? Yan si Ayan. Ini-slice niya yung lechon belly from Cebu. Dala nila yan ni Kin, tsaka ni Manny. Piniprep namin yung belly na dala nila Kin. Lulutuin ko siya, gagawin kong lechon paksiw. So ito yung pumunta kami ni Ayan sa Session Road. Yan, bibili kami ng Mang Tomas na ihahalo namin dun sa lechon paksiw. And at the same time, dadaanan namin yung Victoria Bakery. Ito yung famous nila na bake shop dito na meron silang cream puff na very affordable. And pwede nyo siyang pangpasalubong. Nasa tapat lang yan ng Save More. I think Save More yan. Dito sa Session Road lang yan. Ang naabutan namin kasi closing sila ng 9 p.m. ata. Dito tayo sa Victoria Bakery. Mura yung mga cream puff nila dito. Bukod sa cakes. And then meron silang bread. Ayan. And then yung famous nila dito na cream puff. Parang nasa 10 or 15 pesos each yata yun. Yung iba't ibang flavor. Merong silang matcha, yung classic, chocolate, ube, and may iba pa yata. Try lang namin yung cream puff nila. Ito din pala yung famous sa Baguio na viscose na strawberry shortcake, and then nag-gelato lang kami ni Ayan. It's our day 2 and mamaya pabalik na kami ng Manila mamayang hapon. Ayan, since mag-check out na kami dito sa Airbnb, nagpe-prep na lang kami ng mga gamit. Sa second or third floor ata kami. Yan, bumili lang kami ng taho.
Fast muna kami before kami mag-check out ng 11 a.m. Try na natin yung cream puff ng Victoria Bakery. As you can see, ito yung isang box nila and alalaki diba nung cream puff. Ano lang yan, parang 15 pesos or less than ata yan. So, try natin yung chocolate, classic, and yung matcha flavor. Ako nagustuhan ko yung classic nila. Syempre, yung talagang masarap yung classic na cream puff. Second, yung chocolate nila masarap. Siya parang dark chocolate. And pang third ko yung matcha. Ano hap? Dahang ano? Sa... Sarap siya. Check-in pala namin dito sa Airbnb is 2 p.m. and then check-out namin 11 a.m. So after nyan, dumaan din kami dito sa Camp John Hay. Isa to sa mga favorite place ko dito sa Baguio. Crowded and ang ganda nung Camp John Hay talaga. So puntahan nyo to, it's a must. Napasyalan nyo yung Camp John Hay. Okay dito, may mga outlet shop. Yung famous na hotel, yung The Manor. Budget kayo, pwede kayo mag-check-in sa The Manor. Maganda yung hotel din na yun. Very peaceful, and then pwede maglakad-lakad dito sa Camp John Hay. May mga kainan din pala dito, guys. Yung restaurant and cafe dito sa loob ng Camp John Hay. After nya, magla-lunch na kami dito sa SM Baguio before kami bumalik ng Manila. Ang Baguio, ito yung mall na walang aircon. Since malamig nga sa Baguio City, dito open air. So, wala silang aircon dito. Magla-lunch sa Manam. Marami that time kasi lunchtime nga siya. And then, after nyan, babalik na rin kami ng Manila. So, habang nag-antay kami ng food, sa mga favorite din namin itong kinakainan sa Manila, yung Manam. Kung naghahanap kayo ng authentic Filipino food. Yun lang guys, so kung mga nagbabala kayo mag-Baguio, pwede mo kayo mamasyal ng overnight or the whole day. So, may mga papasala naman kayo dito, mga free entrance. Much better mag 2 to 3 days kayo para hindi kayo mabitin. So, yun lang guys. To travel na kami going to Manila. Baguio siguro for 3 to 4 hours. Ito, follow and share, and thank you for watching.